Simulan na natin mga bossing. Habang maaga pa, napakaganda nitong nitong video na to na nakalap ko. Oo, simulan natin mag-like, share, subscribe kayo at saka manood kayo. Ayun nga, yung kinukwento ko pala kanina, tangina nawala na ako eh. Yung kinukwento ko kanina, mga bossing, na yung pagte-take down dito sa YouTube, napakahirap mag-take down ng isang page. Pero pag madami ang nagre-report sa iyo, yung mga videos mo hindi ino-offer ni YouTube. Oo, kumbaga yung algorithm hindi mo na-hit. So hindi natin nararating yung mga tao dahil babagsak ang views mo. Pag bumagsak ang views mo, ibig sabihin walang nakakapanood sa'yo, nagpapagod lang tayo. Oo, kasi ako pag nakita ko talagang bumagsak ng bumagsak yan, putya, tatama rin ako mag-vlog. Ganun ang ginagawa nila eh. O kaya tinatamad mag-vlog yung ibang mga vloggers kasi nga, putya, walang nanonood. Feeling nila hindi gusto ng tao. Pero pag tinignan mo yung mga comment, noong mga talagang nagpupunta sa channel mo, ang gaganda naman ng comment. Tuwan-tuwa naman sila. Pero bakit? Dati nakaka 100,000 views pero bakit biglang bumaba? Kasi nga nire-report nila para kang nasa shadow ban. Sa Facebook, kapag ginawa nila yun, mati-take down yung account mo. Pero sa YouTube kasi ang hirap gumawa ng YouTube account kasi nga yung email address mo na legit yung hinihingi talaga nila. Hindi katulad sa Facebook na dami kahit picture mo unggoy. O iano nila, tatanggapin na lang nila, napakadaling gumawa ng account. Kaya napakaraming troll account, i-report yung channel mo, mati-take down. Makakagawa ka ulit ng bago. Sa YouTube, mahirap yun. Pag na-take down YouTube mo, walay na. Oo, so kaya importante yung pag-share ninyo. Pag nanood ka ngayon, i-share mo na. Hindi naman matagal yan, ikikindutin mo lang yung share, tapos okay. Huwag tayong tamarin mga bossing. Kasi sa totoo lang, grabing sakripisyo ginagawa ng mga vlogger para mailabas lahat ng baho ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Na kung hindi naman mararating yung mga tahanan, mga computer, cellphone ng mga dapat na naliliwanagan, eh walang silbi tong ginagawa natin. Kasi hindi nila tayo kayang pigilan. So ang gagawin na lang nila, i-report nila ng i-report yung channel mo para bumaba yung engagement. At pag bumaba yung engagement, walang makakarinig ng ating mga pinagsasabi. So importante, pag nanood ka, like, i-share mo na kagad. May manood o wala sa shinare mo, basta i-share mo na kagad. Kasi nga, pagka nag-dislike yung mga troll, mas marami yung nag-dislike kaysa sa nag-like, wala na. Hindi na ino-offer yung yung ating video. Kaya importante yung like, importante yung share. Kasi kapag ginawa mo yan, halimbawa, maraming nag-share at nag-like, ibig sabihin, maraming may gusto nung noong content, i-offer yan ni YouTube. Ganun. Kaya makikita nyo, tingnan niyo yung Banateros, tingnan niyo, puntahan nyo lahat. Banat by Coach Oli, Jiggy Bara, Master Judea, Paring RJ, Sir Jack, ako. Tingnan nyo, lahat ng mga views namin bumaba. Tapos tinitingnan namin yung ibang mga DDS vloggers na hindi masyadong matindi bumanat ha. Hindi Banateros, nagko-content na against sa mga ginagawang kabulastugan pero hindi hard-hitting katulad namin. O kaming mga hard-hitting, pag tiningnan mo yung mga views namin, nagbagsakan. Bakit? Samantalang gustong-gusto naman ninyo yung mga pinagsasasabi natin at saka pare-parehas naman tayo ng boses. Pero bakit? Kasi nga, mas marami yung troll army nila ngayon na binabayaran para mag-dislike sa mga content natin. I-report yung mga content natin. So kayo, humingi kami ng tulong sa inyo, kaming lahat, humingi ng tulong sa inyo na i-like nyo, i-share nyo. Dahil kung hindi, mawawala tong channel natin, maniwala kayo, mawawalan tayo ng boses. Pag nawalan tayo ng boses, bahala kayo. Oo, kami okay lang. Ginagawa lang naman namin to para sa bayan. Ginagawa lang naman namin to para sa awareness ng lahat ng mga hindi pa aware. Kung hihina yung boses natin, tayo na lang yung yung marireach nito ang ating content, wala rin mangyayari. Ano lang tayo, we will someday hit rock bottom and mamamayani yung mga buwaka ng inang mga magnanakaw na yan. So make sure you like and share, follow, and kung may mga GC kayo, i-share nyo doon kahit mainis sila. Kung may kalaban kayo doon sa GC na yun, merong Bongbong Marcos sa GC na yun, tapos nakita yung video natin, inatake sila sa puso sa inis, di okay pa. Nabawas-buwasan lahat ng salot sa Pilipinas. So ito, panoorin natin itong napakagandang pahayag ni Egay Irise. Again, si Egay Irise, isang dilawan, isang dating matagal to, pinakamatagal, na wala na yung mga taga-liberal, siya nandoon pa rin. Tapos, lumipat lang siya nung 2022, I guess. Yes, nung lumipat siya sa Aksyon Demokratiko under ng ticket ni Isko Moreno. O si Isko ang sinuportahan nito eh. Pero dilawan pa din siya ngayon, dilawan at heart pa din siya ngayon. Kaibigan pa rin niya lahat ng mga dilawan.
pero hardcore na ano talaga to. Hindi talaga ito masaya sa mga ginagawa ni Marcos at nung tatay ni Marcos. Oo, ganun yun. Parang si ano din, parang si Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon, hardcore na dilawan at pinklawan yun. Oo, pero hardcore din na anti-Marcos yun. Lahat ng Marcos ayaw nun. True enough, dahil itong Marcos na to, puro katarantaduhan yung ginagawa. So ngayon, pakinggan natin yung kanyang statement patungkol sa mga issues ngayon, lalong-lalo na yung impeachment. Bakit? Hindi siya naniniwala na itong impeachment na to ay magpa-prosper. By the resignation of its core members, by its own admission before Congress that it lacks both resources and powers to do its job, and by its failure to investigate the most crucial personalities involved in this budget heist. Who then will sign the ICI report? Can Commissioner Babe Singson and Commissioner Rosana Pajardo lend their integrity to whatever report the ICI may eventually submit? I will say this plainly. Any report produced under these conditions will be worthless, pure garbage. What is deeply troubling is the pattern that is emerging. It appears that the President does not want to know the truth. It appears that his administration would rather hide the truth, deflect the issue to the office of the Ombudsman, and allow the narrative to be managed and manipulated until public outrage fades. This also exposes the lack of sincerity behind the President's public directive to Congress to prioritize the proposed Independent People's Commission in the Senate and the ICAIC in the House. Words are meaningless when actions point in the opposite direction. The inevitable conclusion is this: the administration is trying to contain the flood control scandal, to protect relatives and allies, to deny the people their fundamental right to know the truth. I am deeply afraid for this country because of the President's words and actions. How long can this administration cover up an anomaly of this magnitude? To do so would require staying in power beyond accountability, ensuring protection after 2028, or guaranteeing the next president is a political puppet. History teaches us where this kind of thinking leads us. We have seen this before. The Filipino people will always seek the truth. Mr. President, the only honorable way for you to leave Malacanang in 2028 is to allow a truly independent commission created by Congress, with real powers, real resources, and members of unquestionable integrity to uncover the truth, identify the culprits, and protect. Sinasabi ba nito mag-resign? Wala. Yung sinasabi lang niya, tignan natin yung pagnanakaw. Mag-imbestiga talaga tayo. Makulong yung dapat makulong. Kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, Bongbong Marcos, dapat pabayaan mo na mag-imbestiga at makita pa kung sino yung mga totoong may kasalanan dito sa pagnanakaw sa bayan. Halimbawa, may kasalanan yung anak mo, halimbawa may kasalanan yung pinsan mo, hindi mo dapat pagtakpan. At kung gusto natin ng magandang Pilipinas at ng Pilipinas na kaya pang makarecover sa 2028 pagbaba mo, ibig sabihin, option sa kanya yun na magstay pa si Bongbong Marcos ng matagal sa gobyerno. Kung gusto mo maganda Pilipinas by then, payagan mo kami na tapusin yung corruption ngayon. At wag mong proteksyonan kung wala kang kasalanan, wag mong proteksyonan yung mga tao na talagang nagtangka sa nagnakaw sa pera ng taong bayan. Hindi ba? So kung iimbestigahan ang pinsan mo, wag kang magsalita na walang kinalaman ng pinsan mo. Kung halimbawa, yung anak mo sinangkot din dito, wag kang maging abogado ng anak mo. At kung sino-sino pa man na mga kakilala mo, kaibigan mo, wag kang maging protector nila. Maging patas ka kung talagang gusto mong labanan ng korupsyon, dapat isa ka doon sa mga susulong na magkaroon ng isang komisyon na talagang hahabol dito sa mga magnanakaw na ito. So ang tingin ni Erice, mukhang hindi mo yun ginagawa, sir. Kasi pinoproteksyonan mo kaagad yung mga kaalyado mo, pati yung mga kapamilya mo.
sasabihin nyo na naman, paanong kaalyado, nilaglag, ayun na nga, si Bong Revilla nakakulong na, ayun na nga. Yun nga, lalo nga kayong nahalata doon dahil si Bong Revilla, para lang masabi na wala kayong sinasanto, kaalyado, pinakulong nyo na. Pero yung ibang mga pangalan, ibang mga congressman, yung ibang mga lumulutang na mga may kinalaman dito, hanggang ngayon, wala pa rin. Walang mga kaso, hindi mga nakakulong, yung mga nagnakaw ng mga taga-DPWH, nasa laya. Yun yung pinakapangit talaga dito, sir. So, maganda yung sinasabi ni Irise na hindi kita gustong pag-resignin. Pero sana, sir, kung totoo naman na wala kang kasalanan, huwag kang matakot na mag-imbestiga ang mga ahensya ng gobyerno para malaman kung sino yung mga nagnakaw. Yung problema, pinoproteksyonan na kagad eh. Sinasabi na kagad niya na itong kanyang pinsan, walang kinalaman. Paano mangyayari yan? The people's budget. Kahit matagal ang investigasyon, okay lang yan. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay integridad, katotohanan at pananagutan para maitama ang pagkakamali at masigurong hindi na ito mauulit. At this point, the only meaningful legacy you can still leave this country is the fulfillment of your promised political reforms to ensure they pass Congress and are genuinely implemented before your term ends. The anti-political dynasty bill, the political party systems, and the ICAIC law. If you fail to do this, the economy will suffer, political instability will worsen, and once again, it will be the ordinary Filipino who pays the price. I call on our people to remain vigilant and to continue demanding truth and justice. Mr. President, I say this without malice, without politics. I sincerely pray for your enlightenment. Thank you. Sir, other impeachment Pwede. Sabi ko naman, okay, sige. Okay. Sir, yesterday you issued a statement that you doubt the motives of Attorney Andre De Jesus because you parang insinuated that he has connections with the President or links to the President through the First Lady. Hindi ko sinabi na may link. Ang sinabi ko, during last year, November 2024, he is the same Attorney De Jesus who filed a disbarment case against Attorney Glenn Chong. Kasi sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? O, yun na. Nag-file siya out of nowhere. So, hindi ko sinabing abogado siya. Ang sinabi ko, siya ang nag-file. Hindi ko alam kung... Ayan malinaw na malinaw ito. Kasi dinidinay noong nag-file ng impeachment case ni Bongbong Marcos na konektado siya sa First Lady. Hindi daw siya konektado. Hindi pa rin sila nag-meet and so on and so forth. Ngayon, ganito yan. Si Glenn Chong, sinabi niya, sasampalin niya si Lisa Marcos. Okay? Si Lisa Marcos hindi nag-file ng disbarment case dahil doon sa sinabi ni Glenn Chong. Merong isa na nag-file. Alam niyo kung sino? Si De Jesus. Siya yung nag-file. Pero ang sinasabi niya, I filed a case against Glenn Chong because mali yung ginawa ni Glenn Chong. Hindi dapat sinasabi yan ng isang abogado. Tangina, ang daming abogado dyan na puro katarantaduhan ang ginagawa. Ba't hindi mo filean ng disbarment case? Si Claire Castro. Puro katangahan yung ginagawa. Puro kabalbalan. Puro pangtotrol. Ba't hindi mo sampahan ng disbarment case? Bakit si Glenn Chong, na hindi naman ikaw yung sinabihan, si Lisa Marcos, ikaw out of nowhere? Kasi ang sinasabi niya, hindi ako inutusan, hindi ako abogado, ako yung kusang nag-file ng kaso ng disbarment case kay Glenn Chong. Parang tanga lang, di ba? Hindi ka inutusan ni Lisa tapos nag-file ka? So, ano yun? Nagpapasikat ka sa kanya? So, kung ang purpose mo is magpasikat sa kanya, o di ibig sabihin, gusto mo siya. Hindi ka nga daw abogado. Okay, i-correct na natin yung mga content natin ng mga nakaraan, hindi pala siya abogado.
Kasi nga, ang sabi nga ni Erice dito, ikaw ang nag-file ng case ng disbarment kay Glenn Chong for yung sinabi niyang sasampalin niya si Lisa. Out of nowhere, bigla kang nag-file. Eh bakit nga yung ibang mga abogado na mali-mali yung sinasabi, hindi ka mag-file? Bakit pinili mo lang yung ang subject is si Lisa Marcos? Oh, di para ka, tangina, maniniwala ako? Sinong gago maniniwala na bigla na lang sumulpot ka tas pinapadisbar mo si Glenn Chong dahil sa remarks niya kay Lisa Marcos, abogado si Glenn Chong. Ano, crush mo si Lisa? Shota mo siya? Ex mo? Di ba? Yun yung dapat mo sagutin. Bakit ka nag-file? Dahil sa aking moral, dahil sa aking morals, hindi ako papayag na may isang abogado nagsasalita ng ganyan. Putang ina, ang daming abogado nagsasalita ng kabalbalan. Bakit yun ang pinili mo na sampahan ng disbarment case? Oh, tanga lang ang maniniwala na hindi ka talaga konektado sa kanila. Or at least yun yung gusto nilang palabasin. Na hindi naman kami nag-file ng disbarment kay Glenn Chong, ibang tao naman. So hindi kami balat sibuyas, hindi namin pinag-iinitan si Glenn Chong dahil nasa kapangyarihan kami. Oh, sinusundan lang ni Erice yung pagdi-deny mo. Bago ka pa lang sa politika, sir, pa-English ka pa, bata ka pa. Si Erice, tagal na nito. Kumbaga yung yung palong nito, tabingi na sa sobrang tagal niya sa politika. Tangina, hindi maloloko mo siguro yung nanay mo, pero yung mga matatanda na sa pagpapractice at saka sa gobyerno, hindi mo maloloko, hindi mo makukuha pa islang mo yan, sir. Oo, yabang-yabang mo. Yabang-yabang niya nung Andre De Jesus, English ng English. Si Leandro Libiste nga, bilyonaryo Bilyonaryo at age, 31, 29? At age early 30s, putang ina, bilyonaryo. Sigurado ako, putang ina, mas mayaman pa siya pag pinagsama-sama mo lahat ng mga ari-arian ng angkan yung mga ulul. Hindi, pinipilit nga niyang magtagalog kahit siya Kahit na hirap siyang magtagalog, pinipilit niyang magtagalog para maabot niya, maintindihan siya ng tao. Tapos ikaw pa English ka, putang ina, wanabing Amerikano. Kupal. Ano yung motibo niya sa pagpapile? Ang sinabi niya dahil hindi daw yan yung gawi ng isang member of the bar. So out of nowhere, nabasa niya lang, hindi raw siya kilala, hindi raw siya kilala. So out of nowhere, nabasa niya lang, nag-file na siya ng disbarment. Ngayon, out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Sir, dun diba? sa... Committee on Justice, sino? Si Luis Tre. Ako si Luis Tre. Nakatanggap ako ng 15 pahina ng reklamo. 15. Nakita nyo ba yung final ni Trillanes na reklamo kay Inday Sara sa ombudsman? Putang ina niyan. Ilang track na naman ng papel yung ginamit nila. Kasi kapag konti, 15 lang yung papeles mo sa impeachment, puta, ibig sabihin wala kang ebidensya. Kung ebidensya mo ang news clippings, patay na. Pag nakuha to ng Committee on Justice ni Luis Tre, putang ina, walang kwenta to. Basura, ano to? News clipping, sabi ng TV5, sabi ng ABS, sabi ng ganito, gago. Hindi ganun mag-file ng kaso. Kung totoo yung sinasabi nito ni Erice, Kung totoo yung sinasabi ni Erice, I'm just reacting. So ibig sabihin, wala talagang kwenta yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili, kulang
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng